Unahin natin itong speech kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa lawag, di ba? Lakas ang dating. First time ko yata siya madinig na ganung katapang. Mas matapang pa yung pahayag niya o yung kanyang statement endorsing, yung kanyang speech endorsing the senatorial candidates of his Alyansa para sa Bagong Pilipinas ticket. Mas matapang pa kaysa rin sa sagot niya nung pinagbantaan siya na ipapapatay siya ni Sara Duterte. 'Di ba? Medyo may konting tapang na 'yun. Ito talagang mas matapang eh. Pero alam niyo no, gusto ko lang napagtanto ko talaga hindi talaga magaling na public speaker itong si Pangulong Bongbong Marcos eh. Dahil yung mga bagay na dapat na deliver niya with greater clarity. Total binabasa naman niya yung kanyang endorsement speech kahapon or kagabi, eh dapat mas naging pulido na. Ayun. Kasi mas maganda yung dating kung walang bakil-bakil eh. Okay. Pasensya na po Medyo naging usi lang ako sa bagay na yon. Pero yung mensahe, kahit papano nakarating naman. Clearly, ang binabanatan niya rito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang katutak yung parinig. Basahin natin yung bahagi ng kanyang pahayag. Yung nagtatanong dito, sino pong guest tonight? Na late ka, Ray 71. Ang guest ay ako. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Okay. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Pinagsamantalahan ng krisis ng pandemya. Pinabayaan ng ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa Tsina at natutuwa o natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig, tinatamaan ng ating Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli, at bukod pa roon ay inaagaw pa ang mga isda natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating mga kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Lakas ng dating, no? Tama naman yung Pangulo. Pero, ito po yung gusto kong maging tema ng ating conversation ngayong gabi. Consistency. Clearly, itong mga pahayag na binatawan ng Pangulo, malakas man yung dating, ay mga pahayag na bunsod ng kampanya. Bakit kanyo? Again yung mga pro-Duterte rito, relax lang kayo. Darating tayo sa inyo. Relax lang, no? Baka sabihin nyo, binabanatan mo naman si Bongbong, ibig sabihin, kampi ka sa amin. Hindi po. Relax lang, ha? Yung mga trolls, medyo hinay-hinay muna kayo dyan. Nung pinapanood ko ito, ang una kong reaksyon, talaga? Pangalawa, really? Sabi nga ng mga taga-UK really? Sabi ko, talaga? Nasabi to ng Pangulo. Ang una kong tanong, ito mga problemang to, hindi to bago Bago pa yung 2022, nakikita na natin itong mga problemang ito. Lalo yung problema sa Tokhak, yung madugong patayan sa ngalan ng drug war. Bakit tahimik si Bongbong Marcos sa mga panahon na yon? Bakit nakipag-alyansa pa rin siya kay Sara Duterte bilang bahagi ng unit team? Bakit hindi niya raise itong mga issues na ito bago binuo yung unit team? So, ang punto ko rito, hindi naman niya binabanggit itong mga ito as a matter of principle. I don't think he meant these things because these were driven by his personal values. All of this, if not most of them, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt, driven by the political campaign. Dahil biyak na yung unity. Kasi kung ayaw natin sa mali, dapat timeless. Yung mali noon, mali pa rin hanggang ngayon. Yung mali ngayon, noon, hindi pwedeng tama ngayon. O yung tama noon, bigla sasabihin mo mali ngayon. Dahil lang sa politika. Again, consistency. Pangalawa, isa-isahin natin. Kasi masyado yung matinding pagbibida niya doon sa mga kandidato ng administration. Wala raw bahid ng dugo dahil sa tokhang.
Baka hindi sila syempre katulad ng mga tipong sina Bongo at saka ni Bato na mismong nadadawit doon sa drug war. Base na rin of course doon sa mga lumabas sa pagdinig ng Quadcom. Si Bato mismo, siya yung nag-implement ng madugon drug war nung kanyang kapanahunan bilang PNP chief. The first PNP chief of Rodrigo Duterte, who was then president. Pero ito, tinitingnan ko yung listahan ng administration slate. May mga enablers dito Alam niyo yung enablers? Kasi kung may nakikita ka mali sa drug war, kung nakikita mo umaabuso yung Pangulo, kung nakikita mo walang habas yung patayan, walang due process, hindi ka nagsalita, enabler ka. Sino-sino yung mga nandito? O yung iba siguro nagsalita ng konti pero malamya. If you didn't call out evil that you saw, what does that make you? Tanong natin, example, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Tito Soto, Francis Tolentino, Erwin Tulfo, Camille Villar, kongresista na yata siya noon, Amy Marcos, Lito Lapid, Ping Lacson. Nagsalita rin yan eventually. No? May mga findings sila. Pero siguro, we would have wanted more consistency. Pia Cayetano. Si Abalos, ano bang position ng mga panahon niya? Nakalimutan ko na, no? Pero in fairness naman kay Abalos, nung siya na yung DILG chief, in-implement naman yung style na gusto ng Pangulo when it comes to implementing the war on drugs. Ang point ko, ang dami rito mga enabler na nahimik. Tapos sasabihin mo walang bahid ng dugo ng tokhang. Pwedeng literally walang bahid. O pwedeng sabihin mo, hindi sila implementer. Pero yung nanahimik, iba nga nag-encourage pa. Aba, ibang usapan yon. Mahirap kasi pag ganun kalakas yung mga statement bumabalik. Again, yung mga Duterte, baka inisip nyo, kinakampihan ko kayo. Ako, kino-call out ko lang nakikita ko mali. Baka naman mali ako, di ba? Baka naman nagpupuyos din yung mga damdamin ng mga tao rito, ng mga kandidato rito sa administration slate pagdating sa drug war. Pero ang tanong ko, bakit nanahimik kayo? Bakit yung ilan sa inyo, if not marami sa inyo, sumipsip pa rin sa dating Pangulo? Tapos ngayon, ika-characterize kayo bilang mga... Actually, ang characterization sa kanila, the best and the brightest. Isa pa yun sa mga bagay na I found most objectionable doon sa speech ng Pangulo. Hindi niya ginamit yung term na the best and the brightest. Tagalog yung binanggit niya, no? Pero yun ang mensahe. Parang pwede mo ipantapat itong kanyang mga kandidato sa kahit kaninong kandidato. Talaga lang, Medyo duda ako rin sa the best and the brightest. Well, kung the best and the brightest, dapat yata humarap lahat ito sa mga debate. May mga magagaling dito, don't get me wrong. Hindi ko na sila babanggitin. Baka sabihin nyo endorsement. May ilang magagaling dito. Pero what I see mostly are opportunists. At hindi bagay sa kanila yung characterization ng Pangulo na wala silang bahid ng dugo dahil sa tokhang. At the very least, marami sa kanila enablers. Apat yung mga tema na nakikita ko rin sa bahagi ng pahayag ng Pangulo na binasa ko. Una yung drug war. Pangalawa, in China harassment. Alam naman natin yung nakaraang administrasyon very pro-China. Hanggang ngayon naman. Tapos yung issue ng skandalo ng panahon ng pandemic. Diba? Naalala niyo yung Pharmaly scam. Pero parang hindi ko nadinig yata si Pangulong Marcos dati. No? Hindi yata siya nagsalita about Pharmaly. Baka sabihin hindi pa naman ako kandidato nun. Pero di ba, kung public figure ka, kung medyo may nakita kang mali, di ba dapat nagpupuyos yung damdamin mo? Especially kung may plano ka in the future. Pero ang point ko dito, alam natin kung bakit kailan siya nagsasalita about this. Dahil biyak na yung unity team. Di ba? Paano kung buo pa sila ng mga Duterte? Babanggitin ba niya ito? Malamang hindi. Tapos yung pang-apat, mukhang pinaparinggan niya rito, ay si Pastor Apollo Kibuloy na sanggandikit ni Pangulong Duterte. Diba? Mukhang siya yung tinutukoy dito Okay. Isa-isahin pa natin. Nandiyan pa ba kayo? Ayan. Eto. Naalala niyo ba si Pia Cayetano? Medyo tahimik yan Pero
Isa yan sa mga defenders ni Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan nyo, makikita nyo sa, mag-google nyo naman. Yung kanyang pagtatanggol dito kay Pangulong Duterte. Alam niyo po si Pangulong Duterte, di ba, alam niyo naman siya ugali niya, di ba? Palamura in public, palabiro, maraming kabastusan. Honestly, marami sa mga joke niya nakakatawa. Until you realize, yung nagjo-joke pala presidente. Kasi kung nagjo-joke lang yung tito, lolo mo, o kainuman mo sa kanto, sa tindahan, patatawa ka eh. Diba? Kasi I think that's part of his magic, yung relatability. Very Filipino, I suppose, dahil bawat siguro, karamihan sa atin, may mga ganyang kamag-anak, one way or another. Pero presidente pinag-uusapan natin eh.